of stones with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Saint Joseph, pray for us. We see at the beginning of the New Testament, as the beginning of the Old, there was a married couple. But whereas Adam and Eve went to the source of evil, which was unleashed to the world, Joseph and Mary are the summit from which holiness spreads all over the earth. The Savior became the work of salvation with the virginal and holy union. That was Saint Pope Paul VI. Sisters and brothers, let us be reminded by the life of Saint Joseph. He is the head of the Holy Family, the earthly father of our Savior Jesus Christ. He is also the patron of our universal church, the Holy Catholic Church, and he is our spiritual father. So as we journey towards life, let us imitate Saint Joseph, so humble yet so strong in protecting his family, so quiet yet so loving towards his family, his friends and neighbors. Allow me to address this short reflection to all the fathers out there. You know, in Hebrew, the word father is Abba. It means source. As a father, just like Saint Joseph, let us be the source of supply in our homes. Let us be the source of joy, the source of love, the source of compassion, and the source of mercy in our family. Let each one of us remember that fathers, we have an obligation too. Not just to feed our families or send our children to school or pay the bills, but rather we have a greater obligation that is to bring our children closer to God. I'm just wondering if the fathers out there listening are aware of this, that there is a need for each one of us to bring our children closer to God, just like Saint Joseph did. Long time ago, I heard a sermon from a priest when I was attending a Holy Mass. The priest was saying, if your children will go astray and go to hell, the fathers are to be blamed. I was struck to that sermon that even today I still remember. I still remember the very words of that priest. Can you imagine kung ma-impierno atong mga anak, ang blamon man day, ang amahan? Di ba mo makulbaan anak? Ako isip sa kamahan. Naguol ko kay di ko ka ako nga akong mga anak maimpierno simba ko nga ako ilang blamon, ako ma-blame because I never put time or gave time for them to know who God is in our life. So as I journey towards life, being a father, I always include in my prayer asking the grace of God that I need to father my two children physically and spiritually. You know, many times I struggled, many times I fall, but I continued to try to be a living example as a father. Mga lisod, brothers and sisters, kanang mahimo tay example ba sa atong mga anak. Kay as a father, kita magililang sundon, mumimik mo na sila nato. Kasagaran gyud, kung ang amahan bisyuso, ang anak sad bisyuso, musunod magaya-gaya, mo copy-paste sa kanan. So if we want our children to do the right thing, we have to be a living example. We may be living in different circumstances right now. Some may be in difficult situation. Let us be reminded the amazing grace of God is more than enough to endure us in our trials in life. Many men in today's world love to be called daddy, dad, papa, tatay. But the thing is, these are just names. Ang problema, when trouble comes in, they could no longer, act
by that name. Most of them are cowards. Mubiya nun sa pamilya, biya ng problema. So sisters and brothers, let us imitate, Saint Joseph. Let us be the father of our children, the father of our community. Kaning mga kinugos, mga niludhan nato, importante kay na. Kay, last Sunday, nagluhod ko, ang mensahe sa pare, niingon nga kami kuno'y ikaduhang gidikanan. So we have to father and mother to the newlyweds. So let us be fathers not just in words but also in deeds. Let's strive to work to live a holy life. Let's strive to be faithful in our life. Let's strive to have integrity in our life. Maybe then truly we can be like Saint Joseph, who loves Mama Mary and Jesus from his heart. Amen. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
Maigsoon niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam non potis isi diatonum quinun subis veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Iso nato ning sundan sa mabuo nga pagampo. Sangan samahan og sanak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Samtang magtuon mi sa imong mga puong, amo ning makatunan, among ikinabuhi, ug amo sang ipaambit sa uban nga naginaglan. Luasa kami, O Diyos, sa nga ni Jesus sa mga katalagman, sa linog, baha, bagyo, kining coronavirus. Nangayo usab kami sa panabang ni Santa Maria, ngayang pagampo ngadto siyang anak, dili man balibaran. Sa nga ni Jesus, Ginoog manunubos. Amen. Amen. Sa nga samahan, og sanak, og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon, una nga atong mga pagpasalamat sa atong gamahanang Diyos, sa mga kalampusan, kayuhan, nagyatag sa Ginoo kanato, ang uban nahimong nakatilaw sa pagpaambit usab sa tawag sa Ginoo nga dili kabalibaran. Pero samtang niya ta, padayonon nato atong pagdaig, pagpasalamat o pag-alagad sa Diyos. Ato sang pasalamatan ng atong Santo Papa si Pope Francis. Nga di padugan hiabot kika sa Iraq ang mga Catholic Christians suffered persecutions. Ipamatay, di aga-asod simbahan, pamusil sila, pero ang Santo Papa pag-adto sa Iraq nagda o manindot nga gasa. Ang gasa sa pagpasaylo sa mga nagpatay sa mga Katoliko, gasa sa gugma, o gasa sa pagpakabana nga ang tinuod nga dunay pagtuo sa Dios, adunay andam sa pagpinasayloay o pagbaton sa kalinaw nga mo'y labing dakong mithi so sa kakasing-kasing gagikan sa may gumaong Diyos. Ato usahang pasalamatan ng atong mga kadaguan simbahan, atong pasalamat sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma. Jose, kay mora baroy tuig ni Senyor San Jose. Atong pasalamat sa atong Arsobispo nga daghan og mga nahimo sa kayuhan, kalagnon o mga katilingbanon sa atong parokya. Sa atong Archdiocese of Cebu ug sa mga parokya. Mga parokya tungod kay nagdugang atong mga pare, nagdugang siya ang mga parokya kay kinsa may mo minister sa parokya kun way pare. Nakatukod sa siya o home for the aged and sick priest. Mga pare nga niabot ng panuigon, ni retiro gikan silang active ministry, nguban na bardado doon ay mga sakit, giamuma o gipangga sa mga buluhaton nga gipasugdahan sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma. O ang iyang programa gialayunan sa Commission on Daliti ang surrender to God nga daghang mga tan-on idarana nga nagumon og naulipon sa gidiling drugas. Gipapil sila sa Life in the Spirit Seminar, daghan na agak sa bagong kinabuhi. Ato sang pasalamatan ang mga obispo nga iyang kauban, sila si Bishop Bidifil Dodong Bilyones. Naila siyang may kalaon o mga matulunanon kay mga humilis, maminaw ka, magganoy ka, dias pag ilang buhi ang Diyos. Unya, ato sang pasalamat ni Bishop Antonio Ranyola, may nampuon nga obispo ug si Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa seminaryo, pare sa monasteryo, o mga pare sa parokya. O tanan nga mga lay people, laiko, nga nagtabang sa evangelization, catechesis, and witnessing lives. Unya, uban ako niya si Carlo Badinas, usa sa mga series sa Catholic Charismatic Youth Groups, niya si Brad John Purka, pero sa dili pa din ako kalimtan pagpasalamat si Brother Dudong Limtsua. Iyang gipamugatan ang Ministry of Healing and the Propagation of Truth o
Ngani, salamatan to ang Diyos kay himo siyang instrumento daghang mga non-Catholic pastors and ministers turning to the point of knowing the truth, they enter the Catholic Church. They join the evangelization of the Catholic Church. Yan kapikas Tir Dayan o staffer sa Cebu Catholic Television Network. Salamat sa atong higala si Brad Dudong Lemchua. O yan itamaglangan atong paminahon si Carlo Badenas o sanis mga sharer sa Catholic Charismatic Groups, sa youth groups. Atong paminahon si Carlo Badenas. Dagang salamat, Brad Sok, o may hapon kanimo, Brad Sok, o sa atong mga suking tigtanaw sa atong programa, Katinawan sa Pagtuong Katoliko, dinhi sa CCTN, Channel 47. Unya, sa di pa ko mangutana, Brad Sok, greetings nako sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo, maayong adlaw ni Mudia Father, o labi na ni Brad Michael Cabonilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba, o kanimo Brad Sister Sosi Polvira, maayong pagtan-aw kanatong tanan. Unya mo greet ko, Brad Sok, no, sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon. Happy Easter kanatong tanan mga igsuon. Unya, Brad Sok, ang akong pangutana, Brad Sok, bahin nining kasaulugan nato pag Domingo, Brad Sok, nga ang atong simbahan nga Katolika sa tibuok kalibutan naghandom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, o gitirminuhan kini sa atong simbahan og Easter Sunday nga mao ang Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo. Unya, Brad Sok, kung maghandom tas pagkabanhaw sa atong Ginoo, dili madinay o dili malalis kung basahon nato ang Biblia sa Marcos 16:9 nga diyang si Kristo nabanhaw sa naunang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, nga duna jud siya'y gipakitaan, Brad Sok. Ang unang gipakitaan mao gayud ang babae nga si Maria Magdalena, nga sayo pas kadlawon si Maria Magdalena tuad dito sa lubnganan aron gusto mo tan-aw siya ni Hesus. Ug pagsulod nila dito, wala nay nakita dito, Brad Sok, kay si Hesus nabanhaw na. Og dihang si Maria Magdalena, Brad Sok, mibalik sa iyang giagian, og nakita gyud nila si Hesus, Brad Sok. Ang unang gipakitaan ni Hesus si Maria Magdalena. Mabasa sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 8 ngadto sa 9. Unya, Brad Sok, ang atong simbahan naghandom man ka niining pagkabanhaw. Ngano man, Brad Sok, nga ang atong simbahan, nga ang atong gipraktis sa atong simbahan, nga panahon kung maghandom ta sa sugat. Nganong si Maria inahan ni Hesus man mo'y unang gipakitaan. Ngano si Maria nga inahan ni Hesus mo'y unang gikasugat. Dili man si Maria Magdalena, kay kung atong basahon ang Biblia, tin-aw man, Brad Sok, nga si Maria Magdalena mangyod ang mo'y gikasugat ni Hesus, ug dili si Maria inahan ni Hesus. Palihog ko og pagpatinaw ni, Brad Sok. Ang atong katinawan niya na mao nga kung doon ay 12 kasing-kasing susa ka inahan mao ngiyang anak, o sa anak mao ngiyang inahan. Manangwa na masuwat sa Biblia, that is in the apostolic tradition. Kaya tuhuan man sa ng apostolic tradition. Nasa ikadawang suwat ni San Pablo sa Tesalonica, luhan 2:15, luhan 3:6. Ngayon, San Pablo, hupti sa dakong kaligon ang among gipadakan ninyo, ang among sinuwat. O dili lang among sinuwat, ang among tradition, our tradition. And if anyone dares to neglect, refuse our tradition, siyan off from him. Yung San Pablo ko doon na gani mga tao nga dili mo to sa mong gipanudlo sa tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. So balik ko na ko nga sa duol sa kasing-kasing ni Sus ang iyang namingawan nga inahan. Inahan nga nagusbat ang iyang kasing-kasing sa pagsaksi sa makalilisang, mapait o makauaw nga kamatayon, abominable death of Jesus on the cross. And Mother Mary stayed before the cross. Siya mubiya, bisan ang iyang mga higala, mga parinti o mga apostolis, pahawa diha, malusuno ka sa kagul. Pero ang mahal nga birin, so brave enough to suffer pain, suffering of somewhat inner pain. Muna ang unang ipakitaan ni Jesus sumalas tradisyon dili sa Magdalena ang iyang inahan. Kay that is really the flaming demand of a son who missed so much of his mother. Muna ang tradisyon. Dili si Maria Magdalena ang unang ipakikitaan.
Tungod kay kung dunay nangandoy sa kahupayan in that instance, that was Mary, the mother of Jesus. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas, niya man si John Purka, taga Mabulo sa Silesia, sa mga tig-padayag, tig-butyag sa mga pagtulunan sa Ginoo. Paminaw na to si John Purka. Daghang salamat Brad Chok, nya mayong hapon kanimo labi na sa atong kaubang Batanong City nga diya sa Mabulo nga ni taliwan itong Hibisanto mao si Mark Brian Sarmiento, so nagsubo ro yang ginikanan nga atong mga painango po paghinaot nila. Kabisita ta dito kagahapon nato sang mga maminaw di sa Mabulo si kauban ni Monsignor Kasarin mao si Brad Nulinggo nga kauban yung pirming Monsignor na diya sa simbahan bisag Darana, pero salamat utan nila dito sa Marigondon sa Lapu-Lapu lang Brad Kuni Cornelio Amit sa ayang mga kauban dito nagsunod po naning CCTN diya sa kung mga manghod diya sa kuan kining Basak Lapu-Lapu City mayong pagtan-aw nyo nining atong programa nga katinawan sa pagtuo na pagpermente mo din nga makasabot mo sa angay nga pa dangat. So akong pangutana Brad Chok, kining bagong nahitabo na itong Domingo sa alas 4 sa hapon nga medyo mani bugal-bugal or sa mga dili Katoliko ang ilang pregunta nini o mga pangutana nga ang simbahan God nagsaulog man tas 400 years nya niadtong Domingo sa 4 sa Abril mao to ang pagsugod sa gitawag og pagsaulog sa 500 years nga matapos po sa Abril nya nang umaabot 2022 nga kini gitawag og Jubilee Cross. Nya ang Jubilee Cross nga gibutang nato sa tanang parokya sa tibuok simbahan dinhi sa Archdiocese of Cebu ug tibuok Pilipinas. Gisaulog nga giagdok ang cross nya karon nahumana nagiblisingan ug unya natural ang Katoliko giingnan lang nga ang mga Katoliko misimba sa cross ang tungan daw gisimba ang tungan ang gituhog wa og simbaha nya sa may itong ipatin-awan ni Brad Chok nga murag ingon ani maka humok lang dila paglitok ug atake sa simbahang Katoliko mao ni Brad Chok. Ang atong katubagan na Brad John mo nga ang atong pagsimba doon ay naglangkob nga mga ginamiton sa Diyos. Sama mga ta, Domingo maron mo simba ko sa simbahan. Actually, it is not the building that you worship. It is within the building of the church, the presence of Christ in the Holy Tabernacle, the Eucharist. Though, nasa Jeremias 23:24 nga ang Diyos naa sa tanang dapit. Why bisag ginsa kanato nga makahimo pagtago bisan dito sa kahiladman sa langob makita niya. Marang God is everywhere. Pero ningon si Salmista David sa Salmos 11:4, ang Diyos na mong ako anaa sa akong templo. Ningon ang Diyos, I dwell in my holy temple. Mao nga pagsimba nato sa Ginoo daghan na pilang altar ang ministro sa Ginoo pero dili kay ang ministro sa Ginoo sa mas pare mo atong isimba dili kay building nga ingon tag moadto ko simbahan simba ko simbahan di man ang simbahan atong isimba ang Dios mo nas kasakit sa Ginoo nga gitubos ta niya wa man siya nagbitay sa hangin o nasuwat sa Efeso 2:14-17 nga ang duha kipasiguli gimuwag tulay ni Kristo pinagi sa cross. So mo ray usas mga pamalandong nato nga the cross has a participation on that redemptive act of Christ on the cross. Mo San Pablo agin panagana pagsulti niyo siya nga alang sa nangawala ang cross binuang pero alang kanatong ginaluwas ang cross gahom sa Diyos. So, what is the meaning of that words? Nga ang cross gahom sa Diyos. Kay, the emblem of the cross is vertical and horizontal. Nga ipinabuhos na ipinababag. And that is the emblem of salvation. Kanang pinabuhos, wala gata sa Diyos.
Pinagi sa itong pagtuon sa mga pulong. And we are doing this. Onya, mopaambit ta kaniya nga ito sa upan, musimba ta niya. Muna itong katungdana si Diyos. That is vertical. Pinabuhos. Onya nga ito sa itong isigataw, mo nang balaod sa Ginoo. Higugma ang Diyos, labos tanan, higugma alagaring mo isigataw. Bisan ka itong labing dakon imong kahoy, imong pasiluon, o gawa sa pasaylo, imong alagaran. So that emblem really tells us the cross is the emblem of salvation. Manang meaning ng the cross is the power of God, dili ang kahoy. Niyaman sa Salmos 90 versikulo, Salmos 95, 1-2. Niyon salmista si David, dali ka mo maghugyaw kita ngadto sa bato. Niyon nalibog mo din ng tawhan nga magdahing mas bato. Kaya ito basahon ang Salmos 62, God is the rock of our salvation. God is our rock of protection. So doon ay kahulugan na ang bato. Ang nagkahulugan nga sa Diyos, siya itong panalipod. Mora nga, pag-ingon na ito nga, daygon sa makalibo ang santos nga kahoy na matyan mo, it's not really literal kahoy. It is really the meaning of the cross. And the essence of the cross is suffering. And that identifies the one who suffers. And that is Christ. Muna nga, kining ningo San Pablo, wa na mong kigihimaya nga lain, tanan gipakabasura nako. Ang bugtong nabilin nga kong gihimaya, maong krus ni Kristo. Tanan akong kailibgon, kaulag, kamasukanong, gilansang nako sa cross. Kanang imong butang, imong ilansang, di na nakalihok. So all these vices and passions, according to St. Paul, they are already nailed to the cross. Meaning nailed to the power of Christ. Because the cross, matulad sa Bible, ang cross, gahom sa Diyos. So kanaingon nga, ay may gisimba ninyo o may inyong giluto sa utan, ang tungan, ang kawayan, o ang gituhog ng isda. That is really somewhat out of context in the right sound mind. Kaya yung sound mind, may kayong utang, ano, apil matuglunod ang tungan, kawayan. Ang subak yun. Pero dili binamahimong tapa kunway tungan. So the redemption of Christ, it is included the cross, that He died on the cross. Because that very cross, as I said, has meaning to us. Service to the Lord, that's vertical. Service to our neighbor, fellow men, the horizontal. Muna nga, ato na pamalandungon, dili na ito ba, murag ihatagan na ito out of context of the very meaningful sign of the cross. Okay, muna itong tubag sa pangutana ni John Purka, atong balikon si Carlo Badenas. Dagang salamat, Brad Sok. Unya, greetings nako ni Brad Edwil Mabanag. Maayong pagtanaw ni mo, Brad Edwil Mabanag. Unya, Brad Sok, ang ako pangutana, Brad Sok, bahin nining pagkabanhaw ni Kristo. Nasayta, Brad Sok, sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 4, naghisgot si Apostol Pablo nga si Kristo namatay o nabanhaw sa ikatulo kaadlaw. Ang kasulatan mismo nag-ingon. Dini, Brad Sok, gitinaw nga si Kristo nabanhaw sa katulo kaadlaw. Kunya mismo po, Brad Sok, sa baba ni Kristo miguwa gayud sa iyang mga ngabil nga sa Mateo 16:21 nga niingon si Kristo nga itugyan ko ngadtos mga pangulong pari o tapos ni ana sa ikatulo kadlaw mabanhaw ko. Dito, Brad Sok, nga sa katulo kadlaw nabanhaw si Kristo kay mao man gyoy iyang gisulti. Kunya, Brad Sok, ngano, Brad Sok, sa atong credo, kitang mga Katoliko sa credo nato, Brad Sok, panahon sa misa moingon man ta nga human sa tulo kadlaw o tapos sa tulo kadlaw nabanhaw si Kristo. Ang akong pangutanan ni Brad Sok, hay magyuhusto ani Brad Sok nga human sa tulo kadlaw o tulo kadlaw nabanhaw siya, kay kung ingon gutag human sa tulo kadlaw Lunes na siya, Brad Sok, pero pag ingon og tulo kadlaw tukma og Domingo. Paliw ko og pagpatinaaw ni Brad Sok. Karang atong hinusayan, muna atong hinusayan sa mga Pilipino nga the day, what is the day? Sa pagsubang, sa pagsaw, o civil day, 24 hours is the civil day. 24 oras, muna itong hinusayan. Pero sa Hoses mga Diyo, dili na mao. Ang Hoses mga Diyo nga, pars tempores is tuta est.
or two-ties. Nga, ang bahin sa panahon nila, giisip nilang kinatibukan. Pero haragong mukaon ka og saging tungdan, tungara saging tungdan. Saging lakatan, tungara saging lakatan. Saging gardaba, tungara. Pero di man nasayop, mingon ka nga, kining tuo ka saging akong gikaon, bisag dagtungara. So, may hinumduman nga, sa usa ka bahin sa adlaw, giisip na nila, tibok adlaw. Pareha na to. Alas 12:01 sa buntag kadla. Kay 12 mo man isugod na to. 0 sa 12, 1, buntag naman na. Diya magsugod na itong adlaw. Litan, pizza size. So, bisag kadlaw pa na, pizza size. Bisag unto, pizza size na. Bisag tungang gabi sa anang pizza size pa na. That is it. We cannot deny that. Muna, balik ko na to nga, kining kanayong tapos si katuok adlaw, si katuok adlaw, para sa mga diyo mo, meaning ana, dili na lainon nga, igtapos sa buton gini og Lunes. No, that is not really the reckoning of the Jewish day. No? Kung mo basahon ang San Juan 11:9, sakto, bisan si Kristo nag-observe na, ingon si Jesus, dili ba? Ang usa ka adlaw, 12 katak na. Oh, tanaw ra, si Kristo kani 12 na katak na. Usa ka adlaw nga to, 24 hours. Meaning we differ from the reckoning, our own reckoning Filipino, and the reckoning of the Jewish counting of the day. Parehas akong ingon nga, to kasaging imong gikaon, pero tagtunga naman. Pero just the same. One different, distinct kind of banana. Oh, tungdan, lakatan, kardaba, pulos tagtunga. Pero di man napakakumingon ka, nakakaon kog to kasaging. So, balik ko na to nga, namatay si Jesus sa Bernes sa hapon, las 3, kaya iyang pagluwas tibok man kalibutan, di magamuihap sa adlaw dito ra sa Jerusalem. Kailan ang bing adlaw spikas naong siyuta. So, alas 3, namatay atong Ginoo pik sa hapon, pikas naong siyuta, dati sila 3 kadlawon. Di lang ta maglali sa Sabado, kay the whole day, Sabbath, Christ is at rest. Nabanaw siya sa Domingo sa kadlawon, butang alas 4 kadlawon. Pikas naong siyuta, alas 4 sa hapon. You cannot divide that, because we are contradicting the purpose of Christ's redemptive act. It's for the whole world, for the global kinatibukan. What I meaning 3 days and 3 nights, including the other parts of the world. So that is it. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas niya, malagmit atong doon na niya mangutanag sa magibili, sa maani na to sa pagkabanhaw. Ato nagsigutan, pero karon niya mahinugdanong kay mga paybaho, kakaroon na yun atong lantaon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. May isun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panutihon sa kaalam, nil bulitum, nisi precognitum. Linatin ang patagak sa wakwak. Bitaw ang meaning nga dili ta makahimo sa tiunay nga paghigugma, tinuray nga paghigugma so sa kapagkamao ngawa na tumibawi. Sa sensiyong pagkasulti dili kita makahigugma o mutuman so sa katinuhuan nga watay kasayuran. Muna nga sa Oseas 4:5 mingon ang Dios, daghan sa akong katawhan na ulipon sa mga bakak nga mga magtutudlo tungod kay sila kuwang o kasayuran. Muna nga ang labing dakong kasayuran nga atong ikinahanglan mao ang Sagrada Escritura, libro sagrado, na Biblia. Kaya ningon si Jesus, kung magpabilindang mo sa kong nga pulong, mamati, mabasas kong nga pulong, mahibaw mo sa kamatuuran, huwag ang kamatuuran makaluwas ka ninyo. Huwag mahimo mo nga akong tinuod nga tinunan. Mabasa na sa San Juan 8, versikulo 31, kantos 32. Yan yaman si Dennis Barquez o sa gyapon sa mga magpaambit sa mga Catholic, charismatic, nga batanon sa lain mga lugar labi na sa Manduang Minglanilla niya si Carlo Dennis Barquez na itong paminaw. Daghang salamat Bersog ug mayong hapon kanimo ug sa tanan ng mga televiewers nga nagsunod nga atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings sa Bersog diha sa Tungkop Minganilla si Brad Edwin Paraguso ug sa pamilya. Labi na gyud diha sa Marikina City nga kanunay nagtan-aw sa atong live streaming sa CCTN si Christine Montes maayong hapon diha. Bersog ang pangutana kining giingon sa mga Muslim. Ana ako'y libro diri Bersog nga na-download kining The Gospel of Barnabas. Sa panahon Bersog sa Holy Week ang mga Muslim Bersog nagwali nga ang gilansang sa cross suma sa gospel ni Barnabas dili ang atong Ginoong Jesucristo kundi si Judas Iscariote. Matud nila Bersog nga ang istorya ni nga si Jesus gikuha sa Dios Amahan, gisakgaw sa langit ug ang gipuli Bersog ngadto sa paglansang sa cross mao si Judas Iscariote. Unya Bersog diri pod sa istorya sa mga pintor nga kanang larawan sa Santo Cristo dili na atong Ginoo kundi larawan na sa naong ni Judas. Unsa may tubag Bersog sa simbahan ini kay matud pa nila Bersog ato kuno ning gitaguan kining The Gospel of Barnabas og mahitungod po sa larawan ni Kristo dili kuno na mao ang iyang dagway kundi mao kuno na si Judas Iscariote. Unsa man jud ka tinuod Bersog matukma pa Bersog sa gisulti ni Barnabas palihog kog pagtin-awan ni Bersog. Si San Agustin mingon nga kining sagrado libro balang kasulatan di kumuto ni ini kuno pa moingon ang simbahan nga dili masayo mingon this is the holy book. It contains really the center of the book, the person of Christ. So therefore the contents of the book are all genuine and authentic. Tungod kay simbahan nagsulti niya na dili masayop matud pa ni San Agustin kanang gospel of
Barnabas o Bernabe, wala sa Biblia. Yan lang nagdi negative apocrypha. Spurious book. Libro nga dili sakto ba? Wala nga kining ngayon lang giistorya ana nga dito si Jesus sa tanaman sa Hitsimane, gigukod na sa mga sundao, pinaguluhan sa labang pare si Anas o Caifás. Giduol siya ni Judas o yadkan siya. Dayon si Jesus tungod ba sa kahalok imo kong budhian? Pangutana nga wasad mutubag si Judas. Ningon ang mga kanang nagtuo ng Gospel of Barnabas nga gidani so si Judas dito sa ka empty house in the garden sa Gethsemane. Unya naabli ang bintana, gibunlot sa anghel si Jesus gida sa langit. Yan nabilin mo si Judas. Unya may silot ni Judas, pagguwa niya na usab ang naong. Ang yang naong naisama sa naong ni Jesus. Munang nagtuo mga sundao, mga parisiyo nga mo to si Jesus, mo to ilang ipapasaan sa krus, mo to ilang gilansang. Munang there is no real redemption, there is no true redemption because there was no true crucifixion and there is no such true resurrection. Munang nga panudlo nga gisgutan ni Dennis, doon ako idako kay kanang Quran gikan Saudi Arabia. Kay every page there is a running commentary. Na tinuod. Pero di man na tinuod ang libro ni Bernabe, Evangelion Bernabe, kay buwag man na simbahan. So di na tinuod. That is really a lie and fabricated. Yan doon na nagkong mga historian nga negated that ang usam mo si Josephus sa tuig 36 hangtod sa 94 anyo namatay siya o nakasaksi siya. Yan ang panahon na kay 36 years old man siya katong suffering of Christ. O gi-confirm niya there was Jesus of Nazareth, known as a wise man and performer of miracles, but he was really attacked of many envious people. Mga masinahon nga mga tao, nagukod, naglutos kaniya. Kunya, gisumpayan niya na he was put to death by our governor Pontius Pilato. Ingong gusto nga kung ang mingong nga bata, Pontius the Pilot, sir? Poncio Pilato. Unya si kato kadlaw nadungog ug nasaksihan sa daghang mga tao nga kining Hesus nga taga Nazareth gipatay og nabanhaw. Di lang kay si Josephus nga nagsuwat sa ka-history nga lang of Jewish Antiquity, libro na niya. Ya si Tacitus sa kalaing pagan writer and historian, may balita sa siya. There was a man in Jerusalem known for his purity, humble, humility, and charity. Gipatay gyapon ang iyagiskutan nito. Yan ang saksihan sa mga apostolis, ang iyang pagkabanhaw, o daghang mga tao nga nagsunod kaniya bisan human na siya mabanhaw. Si Pliny Minor, usa ka laing pagan historian, siyang pag-report sa emperador ngayang alagaran, usa siyang nasaysay mawang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. So no need of exaggerating si Judas tong gilansang. Ya dako man ang sumpaki kay duha day Judas katong gilansang ug katong naghikog dito sa kining kamingawan. Haptaw na mabasa sa buhat 1 18 ngadto sa 20 nga si Judas gitagpisi gihikog. Nga nasapli man tong kahoy nga iyang gipugkusan og nahug siya dito sa kabatuan. Buto yang lawas. Niguwa ang iyang ginawaan. Matay. So, duha na Judas yung istorya. Muna nga, dili na tinuod ka nang gisulti diya sa kining Gospel of Barnabas.
Sa mo na niya mahitungod sa larawan sa atong Ginoo, doon na may mga hulagway ni Kristo nga iyang gibilin. Sa tradisyon kato si Veronica, ang iyang tabon siyang init man, ngoy iyang gipahid sa naong ni Jesus. Ni marka ang tulo ka panagway ni Jesus. Nya dilitis ang Holy Shroud. Daghan may pabor nga ang tila ni could be traced back to ang panapton pa can be traced back of its antiquity in the time of Christ. Ang hulagway nga na forma tortured gikas lapalapahang tod sa naong tod sa kini nagtuo sila nga there is no other man in history nga brutally killed yatong panahon na it was Jesus. Muna nga ang Holy Shroud daghan ng misalig mituong kana hulagway itong Ginoo. So dili hulagway ni Judas. Muna nga hatoy katubag sa pangutana ni Dennis Abarquez. Nya basigno na pa kay pangutana jud. Akong lain pangutana, Brad Sok, unsa may mga bunga sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo kay naamang gini mahitabo, Brad Sok, unsa may mahitabo niya na nga iyang tugyan iyang kaugalingon o ipasakit unya ang upat ka gospel gawa sa suwat ni San Pablo nag-asoy man sa nilabihan unsa may mapupumbunga nining panahon na alang ba nis mga Katoliko lamang o alang sa tanang tao? Doon ay mga dagkong global religions ang ginganlan o Taoism nga tinukon ni Lao Tse, Chinese wise man sa mga 5,000 so papatawas Kristo. Niya ang Buddhism tinukon ni Gautama Siddhartha mga 5,000 years yapon before Christ. Niya ang Islam natukod sa tuig 62 Anno Domini panahon na ni Kristo. These religions do not have any Redeemer image or redemption. Wa sila magunahon na dunay redemption. Panubos. Wa sila makakita dagway sa usa ka manunubos. Kay ang Buddhism, they believe that really meditation, starting of nothing, and then no submission of the passion of the body. So ito sila nga this is sufficient enough. Ang kang Lao Tse sa Taoism, it is to respect every being, living being. Manang tuo sila og reincarnation. Lagmit nga ang imong maihaw diyang baka, kung ana imo ng ginikanan, imo ng apuhan. Manang nga, they are for peace and brotherly love for everyone, ang Taoism. But this is not sufficient to redeem the whole mankind. O niya ang Islam, samot na kay ang ila para ganyan, gilansang kung nagpakamatay sa krus, si Judas man. So these are the things somewhat neglecting and disregarding the true fact of history that is historical, no legend that Christ is historical personality. Si Kristo sa gid katipik ug bahin sa kasaysayan. O niya, kining ang Biblia dili na angay tuhuan nato kung wa pa mabanaw si Kristo. Kaya so many prophecies in the Old Testament, it should be fulfilled in the New Testament. That happens. The concordance or concordance, the Old Testament and the New, because of really happening. 800 years, 1,000 years before Christ, there were prophecies about Christ. But it was, they all were really happening, natuman sa bagong tugod. Manang naa sa pinadayag 19 si Kristo nagabaton sa espiritu sa panagna, the spirit of prophecy. Mga tagna nga siya matao dili sa paghiusa sa lalaki babae, tagna may tungod nga dunay milagrong himuon ng Dios nga babaeng birhen manamkon wa hilabti manganak nga wa hilabti og yang anak usa ka lalaki paganganlag Emmanuel nga sa bagong tugon gihuban na ang Dios nga kauban nato. Ya kitagna sa Isaiah 10:6 4-5 nga abot niya dunay katingalahang manghitabo
ang patay buhion, mga bakul makalakaw, mga butam makakita, mga sanlahon mahinlo, labi na iwali ang may balita sa makabos. O niya gitagna iyang pagkabanhaw na Salmos 16:10. O gitagna sad nga daw lisod katuhuan ang tanang sala sa mga tao ipatong sa lawas sa karnero. Nating karnero nga dagha mga samad ug dugo nga pinagi niyang samad ug dugo mayong kasalanan, maluwas nga atong mga sala. Na sa Isaiah 53, 1-3. So, terrific and tremendous prophecies. If these prophecies were not really fulfilled, we cannot believe the Bible as true. Muna nga ang Biblia katuan na to, kay kanantan ng mga tagna sa karang tugon, 100 years, 1,000 years, suwa pa mataos Kristo, gitagna na natuman yun. Muna nga, sa 1 Corinto 15:14, kay kung si Jesus wala pa mabanhaw, kawang among pagwali. Labi ng kawang ka ng inyong pagtuo. Pero kay tinuray man nabanhaw si Jesus, wa makawang ang among pagtuo nga buhi siya. Kaya nabanhaw man. Imagine how precious is our life. Natong individual kinabuhi. Precious. Pero iba mo pilay nagpakamatay ni Kristo, not only hundreds, thousands of people the first year of Christianity. That was year 64, 68 Anno Domini. Nga gipakanaog ni Nero. Nga ang tanan nga mutuo ni Kristo, patay. Labi na gituyo niya sunog ng Roma og iyang ipasanginlan mga Kristiyanos. Duha ka paagi pagpatay, gladiators, putlan sa os pa espada, o ipakaon sa gipagpuasa ng mga leon. Thousands of Christians. And the only way that you would not be included in that martyrdom is, I do not believe that Christ excluded ka. But everybody witness, I believe Christ, He is alive. I'm ready to die for Him. Kaya sa bispera sa ilang martyrdom, magpakita man si Jesus nga nabanhawaya, kaya ayaw mo kahadlok. Dadon ta mo. Jesus resurrected emperor. Si Jesus nabanhaw, nahimong mananaw. Muna nga ang mga ihawunon pagkabuntag o kadlawon, magdagan kinsa unahon pagkaon sa leon. Magdagan kinsa unahon patay sa gladiators because they are confirmed and are certain by Christ that after death I will bring you to my kingdom. You'll go with me in my heaven. Siya mo na nga sa akong gisulti, bililon kayong usa na to kakinabuhi, labi nagminyo ka daghang kabilihan nga asawa og mga anak o usa lang asawa og daghang mga anak. Muwili ka, pero bisan pa gusto lang magpakamatay. Kay tinuod nga buhi si Kristo. Muna doon na say dako kayong katarungan ang pagkabanhaw ni Kristo. Kay ito'y nanghangkon kinsa nagbanhaw niya. Sa buhat 10:42, ang Diyos Amahan nagbanhaw niya. Sa Roma 8:11, ang Espiritu Santo nagbanhaw niya. Pero si Kristo mismo, angkon san nga siya. Kining templo guba, sikatog adlaw ako ning pabangono. Suko kay ng hadiyo kay 46 katuig pagtukod nila niya, gubo ni katog adlaw pabangonon, pero giingon si Jesus dili ang building nga akong lawas, patya. Buhiyon ko ni. Nara San Juan 2:19-21. So three divine persons claim the resurrection of Christ. But that is not a contradiction because the Father is God. The Holy Spirit is God. The Son is God. Only God can give life, can restore life. Nasa Biblia, nasa Deuteronomio 32:39. Ang Diyos lamang mo'y makahatag kinabuhi, ang Diyos lamang mo'y makahimo pagkuha sa kinabuhi, ang Diyos lamang mohimo pagbanhaw. Hence, there is only one Godhead. The three persons as God can claim of the resurrection of Christ. Now, that resurrection of Christ proves that He is God. Kanang pagkabanhaw ni Kristo, gipamatuon ni siya nga siya Diyos. Makabuhi siyang patay ni Lazaro, ni Naim, labing daghan ng gibanhaw ni Kristo, katong namatay siya. Pagbugto siyang ginawa sa cross,
ang ingnon to sementeryo sa mga Hudiyo nga bungkag nang guwa ang mga minutay nga banhaw nya nagpamatuod sila nga nabanhaw gyud sila. Og that was the power of death which is life. Manang kanay ika-13 ka istasyon sa cross nga si Kristo gihugos gibutang sa baka ni Maria. The meaning of that, the fullness of Christ's power is left to the world. Tibuk gahom ni Kristo gibili niya sa kalibutan. Ino na ko'y apo nga nagpinal. Niya mo na akong ibasa ang 13th station of the cross. Kapit na mamatay kay 13 doktor sige nagbumba di ginaulian. Pero 13th station gibasa nako lagpot ang iyang regulator sa ilong kay di nakaginawa nakatindog na ayo. Because the fullness of Christ's power during that paghugos pa, the bringing his dead body to the lap of Mary, isabak sa mga birhen. The fullness of his power given to the world, given to the church. Muna nga, we are so happy of his resurrection. 2 or 3 that gather in my name, I am in the midst of them. Duha o tulo magtigoms ko nga na ako diya. Uga pa man os Kristo di na katuhuan. This is my body. Yung Jesus. When a minister of God consecrates the bread and wine, they become my body and blood. He who eats and drinks my blood, kang kaon sa kong unod, minom sa kong dugo, mupuyo ka na ako mupuyo ka niya. Ug doon na siya kinabuhing uli katapusan. Uga pampanhaw si Kristo di na katuhuan. That resurrection of Christ confirms that the God the Father is alive. Really, really true that there is God. Really true that God loves so much because the most precious jewel of God in heaven is the Son of God. It is given up to us. And anytime, anyhow, we would like to be saved, one condition only asked by Jesus: take out, surrender your sins to me, cleanse you, and I will dwell in you, and I will save you. Pero lamian tas pagpakasa kay daghang kay mga mamulds matud pas mga sinultihan sa kubatan-on di ta kabiya di kita malangit. God or the devil, mora atong pilion. Mga igsoon hiyabtan ta sa atong panahon. Salamat kayo sa iyong pagduyog kanamo ning atong tulumanon katinawan sa pagtuo. Uban ako si Carlo Badenas, si Brad John Porca, si Dennis Abarquez, John Porca, o niyaman kaduhan ng balik. Ya, salamat sa atong mga kaubanan. Ang Diyos, magapanalangin ka nato. Tagbo ta puhuning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat. Hail to thee, true body sprung from the vine.